Masyado kang sensitive, Len. Gusto lang naman tumulong ni Mama dahil alam naming hirap ka sa pera. Ang sakit, di ba? Those words from my sister felt like a total slap in my face. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, yung puyat at pagod sa ospital, ang tingin lang nila sa effort ko is a service na kailangang bayaran. Right then, na-realize ko, to them, hindi ako anak, katulong lang ang tingin nila sa akin. Welcome back to Silip sa Buhay Pinoy. Mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Len. 31 years old, nagtatrabaho ng maayos sa isang corporate job. Siya ang bunso, pero napakalaki ng age gap niya sa mga kapatid niya. Ang kuya Jun niya ay 43 years old na at nasa Canada, habang ang ate Rina niya ay 42 years old at nakapag-asawa ng mayaman. Sa pamilya nila, si Len ang laging naiiwan habang ang iba ay busy sa pag-achieve ng kanilang big dreams. May itinatagong blue notebook si Len. Hindi ito diary, kundi listahan ng bawat gamot, hospital bill, at grocery na siya ang nag-aasikaso para kay Mama. It was her silent evidence of duty. Wala siyang balak maningil. Ang gusto lang niya ay maramdamang part talaga siya ng pamilya. Ilang taon na ang nakakalipas, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Naging mapunahin ang dalawang nakakatanda. Len, bakit wala ka pang savings? Ang ate mo nga kahit walang work, marunong mag-save? Sabi ni Mama. Pati si Kuya Jun, kahit nasa malayo, pilit kini-question ang sahod at mga utang niya. Hanggang sa dumating ang tunay na krisis. Na-diagnose si Mama na may heart failure. High blood pressure, complications, everything at once. Sobrang gulo ng pamilya nung time na yon. Pero iisang tao lang ang physically nandun para sumalo sa lahat ng problema. Si Len. Sa loob ng 2 linggo, si Len ang naging on-call daughter. Natutulog sa matigas na upuan ng ospital, nakikipag-usap sa mga cardiologists, at nagpupunas kay Mama gabi-gabi. Ang mga kapatid niya, sobrang active sa Viber group chat, puro prayers at emojis, pero si Len lang ang tanging humahawak sa kamay ng ina nila. Nung araw na madidischarge na si Mama, doon lang lumitaw ang mga tunay na bida. Dumating si Kuya Jun mula abroad at si Ate Rina naman ay pumarada gamit ang kanyang full-size SUV. Biglang napuno ng tawanan at mamahaling prutas ang bahay. Si Len na pagod na, biglang na-push sa background. Nagkaroon sila ng simpleng celebration lunch. Nagdala si Ate Rina ng lechon at kung ano-anong gourmet dishes. Kaya yung soup na niluto ni Len, naging extra na lang. Huwag mo masyadong kainin yan, Ma. Baka maalat ang luto ni Len. Sabi ni Ate Rina with a passive-aggressive smile. Pagkatapos kumain, tinawag ni Mama si Len sa sofa. Akala ni Len, yayakapin siya o sasabihan ng salamat. Pero imbes na pagmamahal, pitaka ang binuksan ni Mama. Len, magkano ba yung service mo nitong mga nakaraang araw? Babayaran na lang kita para sa oras mo. Doon na sumabog ang lahat. Ma, hindi ako Grab driver. Hindi rin ako caregiver. Anak niyo ako. Nanginginig na sabi ni Len. Pero doon pumasok ang gaslighting ni Ate Rina. Tumawa pa siya. Masyado kang sensitive, Len.
Gusto lang naman tumulong ni Mama kasi alam naming kapos ka palagi. Hindi ito tungkol sa pera. Sigaw ni Len. Nandito ako nung hindi makahinga si Mama. I was here through everything. Nasaan kayo? Busy? Malayo? Pero ngayong okay na ang lahat, biglang kayo na yung bida? At ako parang katulong lang ang tingin nyo? That feeling is total BS. Imbis na intindihin siya, bumuntong hininga lang si Kuya John sa disappointment. Lagi mo lang ginagawang tungkol sa'yo ang lahat, Len. Pagod din kami. It was the ultimate dismissal. Hindi nila nakita ang sakripisyo niya. Ang nakita lang nila ay ang attitude niya. Hindi na kumibo si Len. Kinuha niya ang mga gamit niya at iniwan ang blue notebook sa mesa. Hayaan niyang makita nila ang mga numero. Hayaan niyang makita nila ang totoong cost ng service na gusto-gusto nilang bayaran. Lumakad siya palabas nang hindi lumilingon. Naging mabigat ang katahimikan pagkatapos nung araw na yon. Walang tumawag, walang nag-text. Na-realize ni Len na sa isang toxic family dynamic, being the reliable one is a trap. Kapag nasanay silang andyan ka lagi, hindi ka na nila itatrato bilang tao, kundi bilang isang kasangkapan na lang. Sinimula ni Len na magtakda ng boundaries. Tinanggap niya na hindi niya sila mababago. Kaya ang sarili niya ang binago niya. Huminto na siya sa pagiging default fixer at inuna na ang sariling kapakanan. Mahal pa rin niya sila, ang pamilya niya, pero pinili niyang gawin ito from a safe distance. Minsan, napapaisip tayo, ano nga ba ang itsura ng isang healthy na pamilya sa ganitong sitwasyon? In a healthy world, hindi gaslighting ang isasagot ni Ate Rina. Imbis na pagtawanan si Len, dapat ay niyakap niya ito at sinabing, Len, sorry ha. We were so caught up with our own lives na hindi namin nakita yung bigat na binuhat mo mag-isa. Thank you for being here for Mama when we couldn't be. Dapat ay naging accountable din si Kuya Jun. Instead of dismissing Len's feelings as dramatic, he should have acknowledged the imbalance. Dapat sinabi niya, We owe you more than just money, Len. You gave up your time and peace of mind. Let's figure out how we can share this responsibility from now on para hindi ka na ma-burn out. dahil ang pamilya hindi business deal na babayaran mo lang ang serbisyo. It's a partnership of love and shared sacrifice. Ang pinakamahirap sa family gaslighting ay yung pinagdududa ka sa sarili mong kabaitan. Tatanungin mo ang sarili mo, sensitive ba talaga ako? Ang sagot ay hindi. You are just reacting to a very unfair situation. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang mga successful na kapatid ang laging exempted sa responsibilidad, habang yung nananatili ang inaasahang magbibigay ng lahat. Tapos, huhusgahan pa. Para malagpasan ito, kailangan mong tanggapin na baka hindi mo na kailanman marinig ang pasasalamat na deserve mo mula sa kanila. Maturity is realizing na ang worth mo ay hindi nakadepende sa approval ng pamilya mo. Kung itrato nila ang pagmamahal mo bilang isang transaksyon, huwag kang matakot na lumayo muna. It's okay to stop being the fixer if it means fixing yourself first. Protect your mental health at all costs. Huwag mong hayaang mag-guilt trip ka dahil lang nagtakda ka ng boundaries. Totoo ang sakripisyo mo at valid ang nararamdaman mo. Stop auditioning for a role na hindi ka naman nire-respeto. You are enough.
kahit wala ang kanilang spotlight. You deserve a love that sees you, not just what you can do. Sana may nakuha kayong kahit konting insight o reflection sa videong ito. Maraming salamat sa pakikinig at please mag-subscribe po kayo. At kung nagustuhan nyo ang content, please huwag kalimutang mag-like. Hanggang sa muli, ito ang Silip sa Buhay Pinoy.